May delikadeza, kaya niya ito ginawa. Ganito inilarawan ni dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo ang pagbibitiw sa gabinete ni Vice President Sara Duterte. Lalo't nakikita ni Panelo na kumukontra na rin si VP Sara sa ilang patakaran ng Administrasyong Marcos Jr. Tingin pa ni Panelo sumama ang loob ng bise dahil hindi siya dinipensa ni PBBM sa issue ng confidential funds, maging ang pag-atake ng ilang kongresista, kabilang na si mismong House Speaker Martin Romualdez. Para naman kay dating presidential spokesperson Harry Roque, ang pagbibitiw ni VP Sara ay pruweba na wala na ang unit team. Hudyat daw ito na leader na ng oposisyon si VP Sara. Dagdag niya pa, mayroon na raw tunay na leader ang Pilipinas. Ayon naman kay Senate President Chis Escudero, inasahan na niya ang pagbibitiw ng bise simula ng atakihin ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos at ang First Family. Lalo na nang maging tikom ito sa mga issue sa West Philippine Sea at bagong Pilipinas Hymn. Ayon naman kay Senator Sherwin Gatchalian na chairman ng Basic Education Committee ng Senado, nanghihinayang siya sa pagbibitiw ni VP Sara. Pero nang matanong kung sang-ayon ba siyang wala na talaga ang unit team, sagot ni Gatchalian, hindi pa nila ito napag-uusapan sa unit team. Para naman sa Alliance of Concerned Teachers, matagal na dapat nag-resign si VP Sara sa DepEd. Wala naman daw siyang konkretong mga programa para sa mga guro. Para naman sa Teachers Dignity Coalition, dapat daw ang susunod na DepEd Secretary ay hindi na politiko. Dapat din daw may puso ito para sa mga guro.